Magandang pagkakataon, magandang gabi muli sa inyong lahat, mga kapatid sa Panginoon. Narito naman tayo sa ating isa pang pangangaral ng salita ng Diyos. At narito tayo sa katapusan ng buwan ng Enero. Yan na naman ang buwan ng Pebrero, lumalapit sa atin. At ang panahon ay mabilis. Sinabi ni Pablo, redeem the time, for the days are evil. Manalangin muna tayo sa ating pagsisimula ng ating pangangaral. Ama naming Diyos, makapangyarihang Ama, aming ipinagkakatiwala sa inyo ang aming mga pag-iisip, ang aming mga damdamin, aming buong pagkatao na inyo kaming pangunahan ng kapangyarihan nawa ng inyong banal na Espiritu ay siyang manguna sa amin sa pakikinig at sa pag-uunawa ng mga bagay ng inyong kalooban, inyong mga salita ng biyaya upang aming tanggapin sa oras na ito. Samahan niyo kami sa aming pagpapatuloy sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang ating paksa, mga kapatid, ngayon ay na makikita sa aklat ng Salmo o awit. Ang ibang Biblia tinatawag na awit, ang iba naman Salmo. Isa lang yan, Psalms or Salmo. Salmo 63. Basahin lang muna natin ang 1 hanggang 3 at isama natin ang 7. Pag-aralan natin ito sa dalawang pagkakataon. Una ngayon, part 1 at sa sunod ang part 2. Pag-aralan natin ang tinatawag na malapit na pakikisama sa Diyos. Ang malapit na pakikisama sa Diyos. Sa 63 ng Salmo, ito ang sinabi, O Diyos, ikaw ang aking Diyos. Hahanapin kita ng maaga. Kinauuhawan ka ng aking kaluluwa. Pinanabikan ka ng aking laman sa isang lupaing tuyo at uhaw na kung saan ay walang tubig. Upang makita ang iyong kapangyarihan at iyong kalwalhatian, kung paanong nakita kita ng gayon sa sanktuaryo, dahil ang iyong kabaitang mapagkandili ay higit na mabuti kaysa buhay. Mga pupuri sa iyo ang aking mga labi. Sa gayon, verse 7, dahil ikaw ay aking naging tulong, kaya nga sa lihim ng iyong mga pakpak ay magagalak ako. Yan ang sinabi ni David sa awit 63. Ang ating paksa, mga kapatid, ang malapit na pakikisama sa Diyos. Nais ng Diyos na sa ating pakikisama sa Kanya, sa ating relasyon sa Kanya bilang Ama, tayo bilang mga anak, malapit dapat. Yan naman ang pagnanais ng Ama sa mga anak. Dapat malapit. Pero maraming paraan na hindi malapit. Sa Diyos, sa ating pananampalataya, dalangin natin, bawat isa sa atin na malapit nawa tayo sa Kanya. Na ang ating pakikisama sa Kanya ay malapit. Intimate. Close. Near. And that is God's desire for His people. That His people, that His children will always have an intimate relationship and fellowship. Isang malapit na pakikitungo, pakikisama sa ating Diyos sa araw-araw, sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay.
Kaya tayo nangangaral, nag-aaral, masamba, nagbabasa ng Biblia, nakikinig sa Kanya, nananalangin. Ang lahat ng ito, isa lang ang ibig sabihin na magkaroon tayo ng malapit na pakikisama, pakikitungo. Maranasan natin siya ng buo, ng malapitan. At dalawang bagay lamang muna sa umagang ito sa gabing ito ang ating pag-aralan. Ano ang mga paraan ni David sa kanyang malapit na pakikisama? At bakit? No? Ano ang mga dahilan ni David sa pagnanais ng malapit na pakikisama? Dalawang bagay muna ang ating pag-aralan sa 63:1, sa versikulo 2, sa versikulo 3 at 7. Ang awit 63 ay awit o salmo ni David na nagsasabi ng kaniyang malapitang pakikisama sa kanyang amang Diyos. At pag-aralan natin, alamin natin para sa ating mga sarili upang maging sarili din nating karanasan, ang kaniyang karanasang malapit na pakikitungo, pakikisama ay disenyo rin ng Diyos na para sa bawat isa na kaniyang mga anak. Una, ano ang mga paraan ni David sa malapit na pakikisama sa Diyos? Yan ang sinabi niya sa 63:1. Pakinggan natin. O Diyos, ikaw ay aking Diyos. Hahanapin kita ng maaga. Kinauuhawan ka ng aking kaluluwa. Pinanabikan ka ng aking laman sa isang lupaing tuyo at uhaw na kung saan ay walang tubig. Yan ang mga pangungusap ni David. Unang paraan ni David sa malapitang pakikisama sa Diyos ay sa pamamagitan ng paghahanap sa Kanya. Sinabi niya, ang Kanyang kaluluwa, hahanapin kita ng maaga. Nagsisimula si David sa pagbanggit sa pangalan ng Diyos. O Diyos, ikaw ay aking Diyos. Kinilala niya ang Diyos, ang Panginoon sa kanyang buhay. At sinabi niya, hahanapin kita. Ang malapit na pakikisama ay nagsisimula sa paghahanap natin sa Kanya. Hindi naman nawawala ang Diyos dahil hinahanap. Ang salitang paghahanap sa Biblia ay hindi nagmahulugang tayo ay nawawala at tayo ay pumupunta balik sa Diyos. O di ba kaya ang Diyos ay nawawala kaya hinahanap natin siya? Hindi naman yan ang dahilan o kahulugan ng sinasabi sa Biblia na hahanapin. Yung salitang seek sa Biblia o pangita sa Bisaya ay hindi nangangahulugang nawawala tayo, nawawala siya. Yan ay kahulugan o salita ng pakikitungo, isang pakikisama na tayo na nabubuhay sa pananampalataya kasi. Pananampalataya itong atin na ang ating pakikitungo sa Diyos ay sa pananampalataya. It is by faith. And when we speak of seeking, yung paghahanap sa Diyos, gusto natin siyang sa ating pananampalataya ay tayo nakikisama, tayo'y lumalapit. At sa pagsabi ni David na hahanapin siya, sinasabi niya ang malapit na pakikisama. Yan ang unang paraan niya. Ako'y humahanap sa inyo. Sa ating salitang paghahanap, ano bang kahulugan ng paghahanap? Tinignan ko sa Hebreo, ang salitang syakar
Syakar sa Hebreo dahil dating tipan ay ng Salmo ay Hebreo naman, nangangahulugan na masipag na paghahanap ng maaga. Tingnan nyo, masipag na paghahanap ng maaga. Yan ang ibig sabihin sa Hebreo, na ang mga tao noon na naghahanap sa Diyos ay masipag sa kanilang paghahanap. At sa Grego naman, sa bagong tipan, na ang paghahanap ay ginagamit sa Diyos. Ito ay nangangahulugan, ito ay nagsasabing zeteo sa Hebreo, sa Gregong salita Greek, zeteo, na nangangahulugang pagnanasa upang sumamba. Mas malapit, mas specific, pagnanasa, damdamin na ipinapahayag ng tao upang hanapin, upang sambahin. It's now an specific experience of wanting to find God and experience Him, upang maranasan siya, hanapin siya, sambahin siya. Ano pa? Ang pagnanasa, ang kahulugan ng paghahanap sa Diyos ay pagnanasa para sa Diyos, upang makikisama at maranasan siya. Tingnan nyo. Yan ang paghahanap sa Diyos. May pagnanasa, may pagnanais para sa Diyos upang magkaroon ng pakikisama at karanasan o maranasan siya. A fellowship, yung pakikitungo. Makasama siya. Hindi lang na isip, kundi totoong nangyayari sa literal na paraan ayon sa pananampalataya. At itong paghahanap na ito, sabi ni David, sinabi niya, hahanapin kita ng maaga. His seeking is a seeking that is early. Early will I seek you. Maaga. Nangahulugan niya ng literal na panahon. Maaga nang bumangon tayo upang hanapin ang Diyos. Ang taong nais na malapit na makisama sa Diyos ay dapat maaga. Kumusta ang ating paggising sa bawat araw? Maaga ba tayong humahanap sa Diyos? Ang ating bang puso na nananabik sa Kanya upang humanap, na manalangin, magbabasa ng salita at makinig sa Kanya? Sabi ni David, hahanapin kita ng maaga. Maaga ang pasya ni David sa paghahanap ng Panginoon. Kaya pag pinapasyahan natin ang pakikitungong malapit, kagaya ni David, maaga dapat. Nangahulugan dito hindi lang literal na maaga ng panahon, maaga rin sa buhay. Ang ating mga anak, turuan nating maaga na kumikilala sa Diyos. Turuan natin sila sa salita ng Diyos. Panalangin natin silang maagang maglingkod at kumilala sa Panginoon. Maaga. Ang Mateo 6:33 nagsasabi, unahin siyang hanapin. Tingnan nyo. Ang maagang paghahanap o paghahanap para tayo magkaroon ng pakikisamang malapitan ay una siyang hanapin. Yan ang utos ni Jesus sa Mateo 6:33. Unahin ninyong hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kaniyang righteousness o katuwiran, at ang lahat ng ito'y ibibigay sa inyo. Kadalas kasi ang hinahanap natin una ay hindi ang Diyos, yung mga bagay na pangangailangan natin, Ngunit sabi niya, kung hanapin ninyo itong una, ako ang hanapin nyo, sabi ng Panginoon, ay ang lahat ng hahanapin ninyo, ibibigay ko. Nangahulugan na ang paghahanap sa Diyos, una, maaga, ay makakahanap rin tayo sa ating pangangailangan. Dagdag na yun. Ibig sabihin,
mga blessings na sa paghahanap sa Diyos ay ang ating pangangailangan. Ibig sabihin, pananalig na pag inuna ko siya, ibibigay niya. Yan ang sabi ng Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and lahat, and all these things. Kasi doon sa konteksto ng bersikulong yan, nagsasabi sa mga paghahanap ng tao, yung worries of life na babalisa, na nababagabag tayo sa maraming paghahanap sa pagkain, damit, sabi ni Jesus. At inuna natin ang mga yon at hindi natin inuna siya. Ngunit pag inuna siya, sabi niya, ibibigay niya ang pangailangan natin. Awit 80, Jeremias 29:13. Sinabi niyan, hanapin ang Diyos ng buong puso. Marami pa sa Biblia ang bersikulo. Nagsasabi, hindi lang yan. There are many scriptures of the Bible that speaks of seeking God heartily, with all heart, buong puso. Kanina, unahin, maaga. Si David naman nagsasabi, si Jeremias, hanapin ng buong puso. Sa awit 83:16, hanapin ang kanyang pangalan. Paano ba hinahanap ang pangalan ng Diyos? Sa panalangin o sa ating pagtawag sa Kanya. Sapagkat ang tinatawag naman natin sa Diyos ay ang Kanyang pangalan. Mga tawagin natin ang Ama, tawagin natin si Yesu Kristo. Sa awit 105:4, anong sinabi? Patuloy na hanapin ang Kanyang mukha at ang Kanyang lakas. Hindi naman nakikita ang Diyos sa Kanyang pagmumukha. Ibig sabihin, ang Kanyang presensya, ang Kanyang pakikisama. We seek His presence and His fellowship. Pag tayo ay naghahanap sa Kanyang salita, makikinig tayo sa Kanya, sa Kanyang Espiritu na mangungusap sa atin. At ang Kanyang lakas, hinahanap natin ang Kanyang presensya o Kanyang mukha at ang Kanyang lakas. Ibig sabihin, mahina tayo. Pag hindi tayo humahanap sa Diyos, tayo mga mahihinang kaluluwa, pinapalakas tayo kasama sa Diyos. Hahanapin natin siya ng malapitan sa pamamagitan ng paghahanap sa Kanya. Ay unang paraan ni David, hanapin siya upang maranasan siyang malapit. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagkauhaw sa Kanya. Yan din ang sinabi ni David sa Salmo 63. Basahin naman natin. Kinauuhawan ka ng aking kaluluwa. 63:1 pa rin ang Salmo. Itinuloy niya, kinauuhawan ka ng aking kaluluwa. My soul thirsteth for thee. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa iyo. Uhaw na kaluluwa. Ang Kristiyano, ang taong anak ng Diyos, ay laging naghahanap sa Diyos at uhaw ang kanyang kaluluwa. Uhaw. Si Jesus nung malapit nang mamatay sa cross, sinabi niya na uuhaw siya. Uhaw siya sa ating paghahanap sa Kanya. Ngayon naman tayo naman ang nauuhaw. Ayon sa Matthew 5, sa mga pananalita ni Jesus sa Matthew 5, versikulo sa versikulo 6, itong sinabi, pinagpala sila ng mga nangagugutom at mga nangauuhaw sa pagkamakatwiran. Blessed are those, happy are those who hunger and thirst for righteousness. Nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Uhaw sa Panginoon, sa Kanyang presensya, sa Kanyang salita, sa mga bagay na nauukol sa Kanya. Tayo nauuhaw sa Diyos, sa presensya niya. Hanapin natin siya, mauhaw tayo sa Kanya para siyang
tubig. No? Ano ba ang tubig? Yun yung pangangailangan ng ating bibig, katawan na tayo lalakas. Tayo'y hindi makakainom, hirap na hirap tayo. Mandali tayong mamatay pag walang tubig. Kaya ang Diyos ay pangangailangan ng buhay. Na pag wala siya, namamatay tayo dapat. Nasusuffocate tayo. Kailangan natin siya. Ang ating bang kaluluwa ay naghahanap sa Diyos. Ang Hebreo na salita nagsasabing tsame, nagsasabing nauuhaw o kinauuhawan. Pagnanasa ng uhaw o pagnanasang matindi sa Diyos. Tsame sa salitang Hebreo. Ito'y pagkauhaw ng kaluluwa sa Diyos. Ang ating kaluluwa, ang ating pagkatao, ang ating ilalim, ang ating kaluluwa. Yan ang nangyari noong ang alikabok ay naging nalilikha ng Diyos. No? Sinabi ng Biblia sa Genesis, when God breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Naging kaluluwa siyang buhay na mauuhaw sa lumikha sa kanya. Ang lumikha sa atin na Diyos, siya rin ang makakapagbigay ng satisfaction. Tayo'y magkaroon ng pananabik sa kanya at tayo'y masatisfy. Ano ba yan? Magkaroon ng kasapatan ng ating damdamin. Siya lang ang magbubuo ng lahat ng ating hinahanap sa ating kaluluwa. Kaya tayo mauuhaw sa kanya. Sa awit, ito'y pagkauhaw na matindi, matinding pangangailangan sapagkat tayo'y linikha para sa Diyos at sa pakikisama sa Diyos. Yun. Linikha tayo niya para sa Kanya. Sa awit 42, versikulo 2, ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos. Tingnan nyo. Sa Diyos na buhay, kailan kaya ako makakarating at makakahanap sa Diyos? Si David ay nagsasabi na para siyang nalayo sa Kanya. Ito ang panahon na siya ay nagkasala. Siya ay panahon na siya lumayo. Siya ay nagkaroon ng relasyon na medyo nagkaroon ng mahirap na saysay. Kailangan siyang lalapit muli. Sabi niya, kailan kaya ako makarating at makakaharap muli sa Diyos? Pag tayo ay nagkaroon ng mga paglabag, pagsalansang, pagsira ng kanyang mga utos, tayo lumalayo at kailangan tayong lalapit. Dapat mauuhaw ang ating kaluluwa sa Kanya. Pangatlo, sa pamamagitan ng pananabik sa Kanya. Tayo manabik. Pananabik. 63:1 pa rin, matapos niyang sinabing hanapin, sabi niyang nauuhaw. Sabi naman ni Pablo ulit, ni David sa 63:1 pa rin, pinanabikan ka ng aking laman sa isang lupaing tuyo at uhaw ka kung saan ay walang tubig. Nananabik na laman. Laman ang kaniyang sinabi, ang kaniyang katawan. Ang Diyos na lumikha ng ating katawan ay siya ring magpasigla ng ating katawan. Alam nyo, ang ating pakikitungo sa Diyos ay spiritual. Spiritual yan. Ating kaluluwa. Ngunit binanggit ni David dito ang kanyang laman. Kasama ang ating laman. Ang ating kaluluwa ay nagsasama. Pag ating kaluluwa ay mahina dahil isa yan sa ating laman. Ang ating kaluluwa ay nakatira sa ating laman. Ang ating spirito ilinagay sa laman. Yun yung hininga ng Diyos. Naghahanap rin yan ng ating laman. Ang ating katawan na buhay na nagmumula rin sa Diyos. Nangangailangan ng lakas ng Diyos. Nangangailangan na tayo na sa araw-araw na gumagamit ng ating katawan, ng ating
mga kamay, ng ating mga paa na lumalakad. Nangailangan ng lakas ng Diyos. Kanina, hanapin ang lakas ng Diyos. At tayo nananabik sa Diyos. Ang sabi ni David, ang kanyang pananabik ay hindi lang pananabik sa laman, pananabik na katulad sa isang lupang tuyo at uhaw na walang tubig. Ang nauhaw na lupa, o pag tag-init na, makikita mo yung lupa. Maamoy nga natin ang sa ating paglalakad ang init ng panahon na pag may kunting buhos ng ulan, mararamdaman mo yung uhaw na paligid. Kaya sabi nila, huwag kang lalabas sa panahon ng unang ulan dahil yan ay nagbibigay ng sakit. Lalagnat tayo. Yan ang sabi nila. At yung reaksyon ng init ng lupa na uuhaw sa kanyang tuyo at ito'y binubuhusan ng pag-inom upang magkaroon ng satisfaction. Ang pananabik ay nagkaroon ng katuparan. Nananabik ang kaluluwa. Nananabik ba tayo sa Diyos? Tayo ba'y humahanap? Tayo ba'y nauuhaw at nananabik sa Kanya? This is pure language of a man who desires closeness, who desires an intimate relationship, malapit na pakikisama. Ano ang mga dahilan ni David matapos niya sinabi ang paraan ng pakikisamang malapitan sa pamamagitan ng paghahanap, kauhaw at pananabik? Sinabi naman ni David ang kaniyang mga dahilan na bakit siya nagnanais ng malapitang pakikisamang ito. Dapat makikisama siya ng malapit. Tayo din. Malapit na pakikisama ang ating kailangan, ang ating gawin. Ano ang mga dahilan kay David? Una, ayon sa versikulo 2, 3 at 7. Una, upang makita ang kaniyang kapangyarihan. Sabi ng versikulo 2, upang makita ang iyong kapangyarihan. Kapangyarihan. Hindi naman makikita ang kapangyarihan kasi hindi man makikita ang mga bagay na ang ibig sabihin maranasan ng kanyang kapangyarihan. Tama rin, makikita yung galaw ng Diyos ng kanyang kapangyarihan ay nakikita yan. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nakikita. Ang galaw ng kanyang kapangyarihan, yun ang nakikita. Gaya ng ating lakas. Di ba? Hindi mo nakikita ang lakas natin. Ang pagpapakita, pagpaparamdam ng lakas. Halimbawa, ating itulak, ating buhatin ang mga bagay. Doon nakikita. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nakikita. At sa kanyang pagnanais ng malapit na pakikisama ay ibig niyang makita ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Si Moses, unang nakakita nito. Nung siya'y sumama, nakikisama sa Diyos, sa kanyang gawain, lalo na nung bago siya pumuntang Ehipto, nung siya pumunta sa malayong lugar nang lumayo sa Ehipto at nakikisama sa Diyos. Siya ay nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos. Naranasan ni Moses ang kapangyarihan niya doon sa Ehipto nung ginawa ng Diyos ang lahat ng kababalaghan sa Ehipto. 10 mga paraan upang palambutin ang puso ng paraon, mga milagro, mga tinatawag na wonders of Egypt na pinapakita kung paano ginawang dugo ang tubig, kung paano lumabas ang nakakatakot na mga bagay sa Ehipto, kung paano
nagkaroon ng kadiliman ng 3 araw, kung paano nangamatay ang mga anak ng mga taga-Ehipto, mga panganay, kung paano dumaan ang mga tao sa isang dagat na tumayo ang mga tubig. Yan ang mga karanasan ni Moses. Si David naman ibig niyang makita ito sa kanyang malapit na pakikisama. Naroon ang kapangyarihan niya. Hindi natin maranasan, mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos kapag hindi tayo malapit sa Kanya. Nakita ito ni si Joseph sa Genesis 37 to chapter 50. Ang mahabang karanasan ng Joseph, kung paano siya ilinigtas mula sa pagtapon ng kanyang mga kapatid at ibininta sa Egypt. Kung paano siya mula sa pamamahay ni Potiphar hanggang sa kulungan, hanggang sa pamamahala sa kasama ang paraon sa Ehipto. Kung paano sa panahon ng taggutom ang Panginoon ay nagpapakita ng kababalaghan sa pamamagitan niya. Si Pablo, dalangin ni Pablo para sa taga-Episo na maranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos. Na maranasan din natin ang kapangyarihan ng Diyos. Sinabi niya sa Episo 1:19, at kung ano ang lubhang kadakilaan ng kanyang kapangyarihan tungo sa atin, sa mga nangagsisampalataya ayon sa paggawa ng kanyang dakilang kapangyarihan. Kapangyarihan ng Diyos, maranasan lamang sa mga sumampalataya. Yung sinasabing pagsunod sa pananampalataya. Naroon tayo sa kapangyarihan ng Ebanghelyo na sa ating paglakad ng lakad sa pagsunod sa Kanya, ipakikilala niya ang Kanyang kapangyarihan. Simula nung tayo sumampalataya kay Kristo sa Ebanghelyo, bawat araw ng ating lakad sa pananampalataya, ang Kanyang biyaya, Kanyang kapangyarihan sa ating lakad araw-araw, kasama ang lakad sa Espiritu, ay lakad upang talunin ang lahat ng kalaban ng Espiritu, kalaban ng kamunduhan, kalaban ng dyablo, kalaban ng kasalanan, kalaban ng laman. Ito ang pagpapahayag ng kaniyang kapangyarihan. Yan, mga kapatid, ang unang dahilan kung bakit ibig ni Pablo maranasan ang kaniyang malapit na pakikisama sa Diyos. Pangalawa, upang makita ang kaniyang kaluwalhatian ng Diyos, that He will see His glory. Ang kaluwalhatian, ano ba ang kaluwalhatian? Glory. Glory ng Diyos, yung pag ang Diyos ay gagalaw, papakita ng kanyang kapangyarihan. Meron yung kaluwalhatian. Hindi naman natin makita yan. Mararanasan natin na naluluwalhati ang Diyos. Nabibigyan luwalhati. Glory. Nakita at naranasan ni Isaias. Noong si Isaias ay ibig niyang maglingkod. Sa Isaiah 6, sabi niya, nakita niya ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos. At nakita rin niya ang kanyang sarili. Pag nakikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos, pinapakita sa atin ang ating karumihan. Kaluwalhatian ng Diyos ay ang kaniyang kabanalan, ang kaniyang kagandahan, ang kaniyang makapangyarihan sa lahat. That is His glory. At tayo naman din ay sa ating paglago, we go by glory to glory. Tayo'y lalasap rin, tayo makaranas ng kanyang kaluwalhatian. The glory of God will be shared to us na tayo will pupunta sa kaniyang sinasabing kaluwalhatian. Luwalhatiin tayo kasama sa Kanya. Yan ang kaniyang sinabi. Naranasan ni Isaias ang kaluwalhatian ng Diyos. Naranasan ni David at patuloy niyang ibig maranasan sa awit 27:4. Ito sabi ni David, isang bagay ang hinahangad ko sa Panginoon, na
aking hahanapin na ako naway manirahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng araw ng aking buhay upang mapagmasdan ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa kaniyang templo. Tingnan nyo, ang isang pagnanasa ng David, ibig niyang manirahan at doon makikita tuloy at palagi ang kaluwalhatian ng Panginoon. Yan, sa versikulo 7, ang katapusan ng sinabi ni David, bakit niya ibig maranasan ang malapit na pakikitungo sa Diyos sa 7, dahil ikaw ay aking naging tulong. Kaya nga sa ilalim ng iyong pakpak ay magagalak ako. Ikaw ay aking naging patuloy na tulong sa lahat ng pamumuhay ni David. Kung paano siya sa mga panahon ng paghihirap, sa panahon ng problema, sa panahon ng kabigatan, sa panahon ng kanyang mga lakad at gawa bilang hari, bilang tao. Naroon ang tulong. Tulong. You have been my help in time of need. Makikita mo yan sa Salmo 121, sa awit 121. Yan ang paksa ni David sa pagsasabi ng ang Diyos ay ang ating tulong. No? Salmo 121. Ititingala ko ang aking mga mata tungo sa mga burol kung saan ang gagaling ang aking tulong. Tingnan niyo. Ang aking tulong ay nanggagaling sa Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. Tingnan niyo. My help comes from the Lord. Naroon ang puso ni David na nagsasabi na hindi sa sarili niya o hindi sa mga tao ang lakas ng kaniyang pagkakaroon ng pagtatagumpay sa mga bagay-bagay, sa mga gawain, ang tulong ng Panginoon. Sapagkat siya ay ating tulong, siya ay ating lakas, siya ay pinanggalingan ng lahat ng ating pangailangan. Sa kanyang tulong, tayo'y nagpapatuloy na buhay. Yan mga kapatid, muna ang ating pag-aaral ngayon. Ang malapitang pakikisama sa Diyos ayon kay David. At kailangan nating maranasan na siya'y malapit din sa atin. Hindi maaring malayo. Si Jesus nagsabi, lumapit kayo, lahat kayong nagpapagal at nabibigatang lubha, kayo papahingahin ko. Tingnan nyo, ang Panginoon ay nagnanais na tayo malapit sa Kanya. Come unto me, all you that labor and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. Ilagay ninyo ang aking pamatok. Mag-aral kayo sa akin. Matuto kayo sa akin. Sabi. Yan ang Jesus na nagtuturo. Nagsasabi ng malapit na pakikisama. Tayo mag-aral, tayo matuto sa Kanya. Tayo papahinga sa Kanya. Si David, malapitang pakikisama. Ang kaniyang damdamin, pagnanais, paghahanap, uhaw na kaluluwa, isang puso na hindi lang nauuhaw, kundi mayroong pananabik dahil ibig niyang makita ang kanyang kapangyarihan, kaluwalhatian, at napagkat siya ang kanyang tulong. Naway pagpalain tayo sa salitang ating napakinggan. Panginoong Diyos, aming pinapasalamatan ang inyong salita. Ang mga bagay na ikaw ay nagsasalita sa amin, turuan niyo kaming makinig patuloy na ikaw ay dapat malapit. Ama na malapit sa aming inyong mga anak, na sa lahat ng aming pagnanasa sa panampalataya ay nais naming malapit sa inyo. Nais naming hahanapin ka. Nais naming mauuhaw sa inyo. Nais naming mananabik sa inyo.
pang maranasan ang inyong kapangyarihan at kalwalhatian, sapagkat ikaw ay aming tulong sa lahat ng panahon ng aming buhay. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid sa isa pang panahon ng salita ng Diyos. Naway pinagpapala kayo sa inyong mga kaluluwa. Salamat hanggang sa sunod nating pagtatagpo.